Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito yung pag-uusapan po natin, budget pa rin po ng ating bansa. So, alam nyo dito, may isa namang representative ng party list po yung medyo nakakapagpabilib na naman po sa atin. So, sana magtuloy-tuloy na may mga gantong klaseng mga congressman, hindi lang sana sa party list lang, no? Sana madagdagan pa yung mga congressman na nagkakaroon ng malasakit pagdating po sa pera ng taong bayan. Kasi dito may tinatanong itong si Representative B.H. Herrera ng hindi ko matandaan kung anong party list to, pero party list po siya. So meron siyang tinatanong dito kay Stella Kimbo na parang itong mga kongresista natin, or I mean, yung ating kongreso ngayon, nagiging hayok na. Nagiging, alam niyo na, nagiging greedy na pagdating sa budget, pagdating sa pera. Dahil, alam niyo ba, meron silang ginamit na pondo na hindi dapat ginagamit ng, kumbaga, hindi dapat pinakikialamanan ng wala man lang permiso or wala man lang approval ng mga kung ano mang komite yung mahawak diyan. So dito makikita ninyo sa ekspresyon sa kung paano ikinilos nito ni Stella Kimbo na hirap siyang ipagtanggol dahil totoong ginamit ng House of Representative yung budget na hindi dapat nila ginagamit. So ito ginamit nila yung budget na wala man lang silang approval. So nagpapalusot pa na akala mo pera nila yung ginamit na yon. Siguro dahil nga yung taguri sa kanila power of the purse sila. So feeling nila kanila yung pera na anytime pwede nilang gamitin. Basta may makita silang budget na pwedeng uh, gamitin, gagamitin nila. Kahit na makasagasa sila ng, alam niyo, yung tradisyon. So, dito makikita talagang yung kongreso natin ngayon ay ibang-iba na. So, masyado ng greedy pagdating sa budget ng gobyerno natin. So, ito, panoorin po natin kung paano ginisa ni B.H. Herrera, Representative B.H. Herrera, itong si Stella Kimbo pagdating sa budget. So, simulan po natin yan kung magsusubscribe po kayo ngayon. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad din. Wala naman pong bayad yan eh, no? So, pindot na. So, ito, panoorin po natin to si B.H. Herrera kung paano po niya ginisa itong si Stella Kimbo. But let me explain. Madam Speaker, yung tanong ko po, hindi kung practice siya or hindi. Tama po ba na ginagamit natin ang earmarked revenues for other things other than specified in the law? Kurung. Diba? Napakasimple lang ng tanong. Tama ba na gamitin mo yung isang specific na budget tama bang gamitin yung isang budget nang hindi man lang pinagpapaalam? Yes or no lang ang sagot. Pero parang dito si Stella Kimbo, naghahanap ng kakampi kung tama ba yung isasagot niya o mali ang isasagot niya. So, dito makikita nyo na pinatotohanan niya. Kumbaga dito, guilty. O sabihin natin, wag namang guilty. Parang hindi naman, mukhang obvious na ginamit nila yung budget na wala man lang paalam. Diba? Tingnan nyo. Madam Speaker, if I may be allowed, Yes. parang po siyang, if I may use a comparison, parang pong, diba? Nagpapalusot. Yung mga ganung tingin na titingin ka sa taas, utal-utal ka na, so ibig sabihin na corner ka na. So, ang ibig sabihin lang naman nun, napaka-logic. Kung hindi mo pera, huwag mong gamitin. Kung gagamitin mo yan, magpaalam ka. Hindi yung kukuha ka na lang at sasabihin mo na parang ano yan tapos magpapalusot ka. Ito nga yung nagiging example niya. So, panoorin po natin yung example niya. Pero ang pinaka-logic dito, pag hindi mo pera, huwag mong gamitin.
Kung kaya mong gamitin, magpaalam ka para ma-accountable yan kung kanino. Kung sino yung dapat hanapan kung sakasakaling i-audit yung pera na yan. So, hindi yung pwedeng yung nakita mong bakante yung pera, kukunin mo na lang. So, hindi ganun yun. Considering mga mambabatas kayo, dapat mas alam nyo yung nangyayari pagdating sa budget. Kung tayo po ay nagde-deposito sa isang bangko, nagdeposito tayo ng 100 piso, iniwan natin sa bangko yung ating 100 pesos. Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng bangko yung 100 pesos na yan. But at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest, dapat ibibigay sa atin ng bangko yung pera natin. May blanket kang pinirmahan sa bangko. Nung nagdeposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Wala tayong authority na binigay doon sa ating batas o habang may cash, habang hindi ginagamit, pwede nyo gamitin, national government, kung saan nyo gusto. Pag kinapos tayo, gamitin nyo na. O basta siguraduhin nyo, pagkakailangan ko na, ibalik nyo sa akin. Kung may Di ba? Maganda yung punto ni B.H. Herrera. Kasi ganito yung gusto yung yung takbo ng issue. Ang sabi ni Kimbo na kumbaga dito merong certain budget na nakalaan. Kumbaga ito hindi dapat pwedeng gamitin, may batas sila na hindi mo pwedeng gamitin itong certain budget na to sa kung saan-saan lang. So dapat yan naka-specify yan, may batas sila. Ngayon, sabi nito ni Kimbo, wala naman daw yung pinagkaiba doon sa parang sa bangko na i-invest mo raw muna yung pera habang di pa raw ginagamit. Kunyari, itong budget na to, dapat to nakalaan to para sa, sabi natin, pa-birthday. Para medyo ito ay para sa birthday ni ganito. So dahil di pa ginagamit yan, i-invest ko muna. Pero itong investment na to, pag biglang dumating na yung birthday na yan, pwede daw niyang kunin kaagad plus yung interest. Pero sabi rito ni B.H. Herrera, hindi ganun yun. Sa bangko kasi may kontrata kayo na pag kailangan ko na yung pera, kukunin ko na, kailangan may ibalik nyo kaagad sa akin yan ha. May kontrata para in case na hindi sila sumunod, meron silang pananagutan. Pero ang nangyari kasi dito sa budget ditong binabanggit ni B.H. Herrera, walang ganun. Ang pinakailaman ninyo yung budget na yan. Tapos, ipinagamit nyo sa ibang kung saan pwedeng paggamitan yung pera. Ngayon, paano, sabi nga rito ni B.H. Herrera, paano kung halimbawa nga, kailanganin na bigla yung budget na yan, anong gagawin natin? Sila mismo gumawa ng batas diyan na hindi pwedeng gamitin yung budget na yan. Tapos, sila mismo yung nag-break ng ganung batas. So, pwede nating itulad doon sa time honor allowance na ibinibigay sa Vice President. Di ba? Time honor and allowance na binibigay doon sa Presidente. Time honor and allowance doon binibigay sa House of Representatives. Na ngayon, tinanggal na sa Vice Presidente. So, hindi na siya entitled doon sa parliamentary courtesy. So, parang ganito yan. Katulad din dito na tinanggal na nila yung paggamit ng budget na sila mismo yung gumawa ng batas na hindi pwedeng gamitin. So, dahil sila yung power of the purse, hindi na, kumbaga exempted na sila. So, sila na yung nasusunod. Hindi na yung kahit may batas pang ganyan, may tradisyon na ganyan. Baliwala yan sa kanila. Sila yung masusunod. So, tinatanong dito ngayon ni B.H. Herrera na ganun-ganun na lang ba na pwedeng gamitin yung budget na yan kahit meron tayong batas kung paano gagamitin yung pera. Problema po ang ating kagalang-galang na B.H. Herrera. Again, of course, she's free to file a resolution, file an inquiry, file or solicit an opinion from the DOJ. So, Madam Speaker, paano nga pag hindi na... So, yun. Dahil hindi nga niya masagot na yung tanong ni B.H. Herrera, ipinapahid niya na. Kumbaga,
nagtuturo na siya rito sa DOH na kung may problema ka, BH Herrera, doon ka mag-complain sa DOH, sila na yung sasagot. So hindi niya na kumbaga hindi niya na madepensahan kung saan ginamit yung budget na yon. Kaya nga ito, tingnan nyo, panoorin nyo kung ano yung naging senaryo rito na sinabi ni BH Herrera na lalong magpapagulo sa sagot ni Stella Kimbo. Ibalik. Paano kung walang pera yung gobyerno? What happens now? Because ginamit natin for other things, pinambayad natin ng utang. So yun yung punto niya na paano yan kung dumating nga yung punto na wala ng pera na magagamit dahil nga pinagamit ng House of Representatives. Kung mangailangan na sila, tapos sabihin, paano yung wala ng pera? So paano na? Yun yung pinupunto rito ni BH Herrera na pagdating, o nakikita na rin natin dito na pagdating sa pera ng taong bayan, ang mga mambabatas natin ngayon, parang mga sobrang greedy na. Wala na yung pagmamalasakit na although meron pa rin ibang nagmamalasakit pero mas marami na yung hindi nagmamalasakit pagdating sa pera ng taong bayan. So kumbaga parang ang korupsyon sa atin mas lumalala na talaga. Simula nung napalitan or bumaba si Pangulong Duterte bilang presidente. Kasi kung natatandaan ninyo nung panahon niya, hindi man nawala pero nabawasan, napaiksi, napabagal natin or sabihin natin paano na-contain ni Pangulong Duterte yung korupsyon. Dahil nga sa style ng pamamalakad niya na pinapangalanan niya itong mga corrupt official, kahit na, alam niyo yung madiin pa yung pangalan niya, balikan siya ng mga nasasagasaan niya, wala siyang pakialam. Pero ang importante doon, para sa kanya, napigilan niya yung korupsyon. Hindi kagaya ngayon na ang presidente natin, wala ka man lang naririnig na, kumbaga, tahimik na tahimik pagdating ngayon sa mga isyong ganito, pagdating sa budget ng gobyerno natin ngayon. Ang iniisip ngayon ay yung nangyaring birthday party niya kung saan imbitado or inimbitahan, sinurprise daw siya ng bantang Duran-Duran. So yan po yung pinagkakaabalahan ng presidente natin ngayon at wala siyang pakialam kung ano man yung nangyayari sa gobyerno natin ngayon, lalong-lalo na sa budget po ng taong bayan. So ganyang gobyerno po tayo ngayon, ang mga kongresista natin nagiging greedy na pagdating po sa pera at ang Pangulo po natin wala pong pakialam kung ano na nangyayari pagdating po sa budget ng taong bayan. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.